Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin yung speech ni VP Sara. Let's go. Okay. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos. Pause. Okay, so tingnan lang. Sa transparency, accountability, peace, at security. Okay, so yung in relation sa flood control, hindi naman siya yung nagsiwalat nun si PBBM. Ang ginangas-ngas niya doon, kasi kalaban niya si Romualdez. It's VP Sara versus Romualdez ever since nag-start tong tong fiasco na to. Ang sinasabi ko lang, hindi niya target kasi talaga si BBM. Ang target niya si Martin Romualdez. Kasi nga, naging OVP versus Congress, yung naging sistema nung unang 3 taon. Kasi nga ayaw siyang pagbigyan dun sa mga ginagawa niya. Tapos sinilip pa yung budget niya at nahuli yung confidential funds. Tandaan niyo yung isang speech niya. Ang kumukontra daw sa confidential funds ay kalaban ng bayan. She said that, okay? Sinabi niya yan, hanapin niyo na lang. May internet naman tayong lahat. Point dito kasi, she cannot cry. She cannot be the hero of transparency and accountability. Kung siya din naman ay hindi rin siya transparent and accountable. Actually, mas lumamang pa nga ng konti sa kanya si Romualdez Kasi halimbawa, yung ICI hearing, so, uma-attend yun. 2 oras kinross doon si Romualdez. Siya, nung unang mga invitation ng House sa kanya, ayaw niyang umattend, di ba? Nung kinocross siya ng sino yun? Yung mga sila Congressman Manuel Congressman Manuel yung bata nung sa Isang Kaibigan Days, 'di ba? Naalala niyo yung libro niya, kinocross siya doon. Ayaw niya magsalita, gumanon pa siya. Ang point ko rito, hindi niya pwedeng sabihin or hindi siya pwedeng maging poster boy ng transparency, accountability kasi nag-oversee siya. That is so unfair to those people na wala pa namang ebidensya laban sa kanila. Si Romualdez, whether you like it or not, wala namang ebidensya laban kay Romualdez sa ngayon. Okay? Sa ngayon. 'Di ba? Innocent until proven guilty yan. Ang problema kasi kay VP Sara, meron kasi. 'Di ba nga? Kaya nga, tutuloy dapat yung impeachment kung hindi lang sila na technical. Nakukuha ba? Okay, so let's go. Let's keep going. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Talaga? Dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Pause. Again, yung mga disallowance ng COA sa DepEd, galing yun sa kanya, okay? Sa departamento niya. Marami yan. Nandyan yung mga panis na pagkain. I-google nyo. Again, search on your own. Research on your own. Maraming ganyan siya. Now, meron isang merong isang speech dito. Mas maganda siguro panoorin na lang natin. Pakinggan natin. Sa loob ng gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop Madami laptop yan ni Zaldico. Ito na yung pinaputok na ni President Marcos yung flood control. So nasilip yung mga dating trabaho ng SunWest, ng Hightone, yung mga kumpanya ni Zaldico. All of a sudden, sinasabi niya yung confidential funds daw ni Mary Grace Piatos nung mga bogus na resibo na yon na ginamit sa DepEd, all of a sudden is ginagamit daw pang imbestiga kay Zaldico. Oh, come on! Oh, come on! Sabi ko sa inyo, maghanap na lang kayo ng ibang tao na maging poster boy ng anti-corruption. Kung ayaw nyo si Romualdez, naintindihan ko kayo. Kung ayaw nyo si VP Sara, naintindihan ko kayo. Pero to say na lumamang ng sobra si Sara Duterte kay
Romualdez. Parang kalakuan naman yun. Actually, mas lamang pa nga ng konting-konti si Romualdez sa kanya. Still, kasi humarap si Romualdez whether you like it or not. Pwede nyong i-google yung mga sinasabi ko, di ba? Pwede. Di ko naman bayaran ka. Hindi, i-google mo kung nagsisinungaling ako. Ganun lang naman yun Ay, nakaka-frustrate kasi. Sana nga talaga kung totoo yung maleta. Pengi naman ako niyan. It's so frustrating kasi may nasa balita kasi to mga lods. Nasa balita tong mga tuloy. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel. Ayan, katulad niyan, bakit yung classroom lang siya nagfo-focus? Napakaraming problema ng DepEd, yung libro, yung pagkain. Kasi merong mga feeding program ang DepEd. Kaya nga na-frustrate ako kay Senator Kiko na meron naman talagang feeding program ang DepEd, hindi lang nai-implement ng tama. Sino ba secretary ng DepEd ng matagal na panahon? Hindi ba siya? Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Ayaya. Oh, tuloy. Oh. Ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Sino ba yung mga yan, VP Sara? I think it's time na pangalanan mo na yan. Kasi sigurado sabihin niya si Romualdez. Kasi wala naman paper trail. Yan kasi yung hirap sa mga accusations na ganito Tingnan niyo yung difference Yung accusation sa kanya dokumentado, may COA report, may ganito, may ganyan. Hindi lang siya basta hindi lang siya basta bintang. Merong laman talaga. That's the point. Okay, tuloy natin. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Okay. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng... Okay, hindi kaya siya bumitiw kasi wala na siya sa cabinet ni President Marcos, 'di ba? Nagkakaroon na sila ng problema ni President Marcos. Hindi na yata siya nag-a-attend ng meeting. So parang nagkaroon na lang ng courtesy resignation. This is a very well-known problem between Marcos and VP Sara. Naaalala niyo yung sinabi nung in-interview si Lisa Marcos, 'di ba? I-google niyo, i-google. Sabi niya ganoon, hindi niya daw gusto si VP Sara, 'di ba? Para kasi nga yung ito yung nagsimula yung issue ng bangag, 'di ba? Naalala niyo 'yan? So hindi siya nagbitaw because of corruption. Retroactive na lang 'yan. Dinagdag na lang 'yan sa storya, embellishment na lang. It's so frustrating to hear pag naririnig ko tong mga ganitong klaseng salitaan sa internet kasi I listen to the news every day. Pag nagbubuhat ako, balita yung nasa tenga ko. Di na ako nakikinig ng music. It's just the news. And then you listen to the news, you read the stories, and then may embellishments na ganito. 'Di ba? Invento literal tuloy. Ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian. Tandaan nyo, yung impeachment niya is a culmination from the time na umupo siya as Vice President. Hindi lang yan yung nangyari sa 2025 budget. Again, that is just an embellishment. Another story para malihis yung storya. 'Di ba? Kung may problema doon, nakademanda na naman yung 19 Congress sa Supreme Court, then let the courts decide. Hindi naman yun dahil ina-apply, Diyos ko po. Matawarin tuloy. Sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and result. Actually, maganda naman yung direction kahit papaano ni President Marcos. Tandaan nyo kasi, mataas na yung kailangan ngayon sa korte, bago umakyat sa korte, yung kailangan mong level of evidence to have this iakyat sa korte para mas malakas yung kaso mo, di ba? Ay nako, tuloy. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Actually, vinito niya nga yun Marami siyang vinito doon sa doon sa budget na yun So it's very frustrating to hear this twisted narrative ni VP Sara. I just find this unrealistic. Tuloy natin. Ako
ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang lulong talaga. Sige. Ay. Lulong talaga no? Yun talaga yung word kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isantabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Napaka-motherhood statement kasi nito mga sinasabi ni VP Sara. Ang point ko lang dito kasi, dapat hindi siya yung poster girl ng anti-corruption. She's not. Hindi siya okay. Iba na lang, iba. Wag siya. Yun lang yung gusto ko rito. Now, I just want you guys to treat everyone here fairly. Miski siya. Ngayon, I can kaya kong anuhin to, kaya kong sabihin sa inyo na si VP Sara meron siyang problema sa korupsyon. Meron kasama din siya. Although yung mas maliit yung mapapatunayan sa kanya kasi relatively speaking, hindi naman billion yung ninakaw niya. Pero meron pa rin ninakaw. Point dito, maging evidence-based tayo, mang-criticize ng mga tao. Do I believe that VP Sara did that? Of course, kita naman siguro Pero am I correct am I the one to judge her? Hindi. Sa korte na lang yan. Yan lang naman po yung sa akin for today. Gagaya mga lods.